Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, November 27, 2024 at laglag ulit yung ating mga stocks. Grabe yung market natin. No? So pabagsak pa rin tayo. Dinugan na naman yung alaga natin ng mga blue chips. Oh. So sina Ali, sina URC, Ayala Corporation. So puro pula yung mga alaga natin. Ayan. So hindi tayo makakaiwas yan. So ang laki kasi ng drop, negative 1.53%. So 6,700 and yun nga, on the way tayo sa retest po malapit sa 6,500 ng index natin. So wala pa rin pumapasok na foreigners, lumalabas pa rin siya, 539 million. So wala nga tayo masyadong aasahan pa sa mga stocks natin. So kumbaga, ano na lang, no? Kung sino yung mga stocks na maunang pumitik, tsambahan kung sino yung mga masakyan natin during this time. Kasi wala nga trend na lumalabas sa mga stocks natin. Kahit sa umaga, maganda yung galaw ng mga blue chips. Sa umaga, mas marami yung green. Pero pagdating ng hapon, nagkakaroon siya ng mga pullback. Okay? So yung ating US market naman, para mapula siya sa futures kanina, nung sinisilip natin siya. Pero kahapon, okay na naman yung yung closing ng US market. Pero siguro ngayon baka mag-drop din sila kasi meron silang Thanksgiving. So yung kanilang November 28 to 29, so dalawang araw yata na holiday sa US markets natin. So siguro ang action niyan is Monday na ulit. So hopefully kasi magsasara yung mag-holiday yung US market. Meron tayong magandang galawan ng mga stocks kahit pa paano yung mga small caps natin. Sila yung i-expect natin na gumalaw during this time. Ayan, so meron ba tayong berde ngayon? Meron naman kahit pa paano pero hindi ganun kalaki yung mga bounce ng mga stocks natin. Okay. So, nauna pa rin say dito natin. Ayan na. Ito yung pinoproblema natin kay dito. So, nag-drop siya ulit ng 6.4%. So, halos 1.17 na siya, no? So, 1.05 yung follow-on offer natin. Break even na lang yung mga pumasok sa kanya. So, hindi man lang yata abot sa 5% yung kita ng mga papasok sa follow-on offering natin. Ayan. So medyo ayaw nila siguro. So alam niyo naman yung dahilan. So hanapin na lang natin yung technical chart ni dito natin. Okay? So next, C+. Gumaganda yung galaw nito ha. So hindi ko naramdaman yung yung Brazil na na 'di ba meron siya license na kinukuha doon. So nag-up siya ngayon 1.71% and meron siya malaking volume 23.38 million net foreign buy. So baka ito, medyo pwede pang pitikin tong C plus natin. FCG, lumalaban din siya. So 2.38%. Okay, no? Medyo nakabawi na. So halos mag-close the gap si FCG natin. Meron siyang 326K net foreign buy. Si CHP, pullback muna after ng 11%, di ba yung galawan niya noong isang araw. Meron siyang 2.86% na loss for today and 2.48 million net foreign sell. Ewan ko lang kung trap to kasi 1.42, di ba? Yung usapan natin sa kanya, yung current price niya is 1.6. So, Converge, eto drop. So, negative 3.86%. So, pansin nyo din siguro, ayan laglagan lahat ng mga big ups natin. So, 3.86% na loss and 14.4 million net for sell. And SCI, hopefully, pullback lang siya, negative 1.57% at meron siyang 2.26 million net foreign buy. Okay? So, pasadahan na lang natin yung mga alaga natin at sobrang tablay nga po ni PSE. Ayan, so disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mo gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market, due diligence lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin naman. Okay? And as usual, follow mo na lang po yung ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group. So habang mahina yung market, di aral na lang muna tayo. Ayan. So sa mga nakasubscribe, ayan, pababa din yung trend natin. Check mo lang po yung ating trading stocks, company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, fundamentals, risk management plus yung ating PSE stock market studies. Sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palawi Trader. Crypto to, ayan, finally. Meron tayo re-review na, isang, ano bang tawag dito? Meron tayong re-review na, okay, decentralized trading platform. So, gagawa ko muna yung video and then i-upload ko na lang po dito. So, si
Facebook account, follow mo na lang po ako dito sa mga posts natin. Ayan, para updated ka or dito sa Facebook page. Budagipig, yung mga articles natin dito sa local market, dito sa US and bandang crypto. Tapos sa mga news. So, tingnan natin nangyari sa market. So, very bad pa rin ha. 539.05 million net foreign sell. So, very bad yung galaw natin. Sino kaya tinamaan? Halos lahat tinamaan, no? Holding firms. So, ibig sabihin, sina GGS ulit to, no? Mga big caps. Nag-pullback na si GGS natin. So, negative 2.4%. Property, negative 1.61. And services natin is negative 1.23. So, lahat mapula sa market natin. Parang kung mag-drop yung market natin, ganun-ganun na lang yung yung drop natin. Ayan. So, masaya pa naman tayo kahapon. Kaya lang medyo ramdam nga natin yung yung kawalan ng foreigners and yun. Mukhang magre-recheck na tayo dun sa 6,511 may PSC natin. Okay. So, foreign funds sold, BPI, Metrobank, Security Bank, PSC, ASN, SCP, FB, CHP, AC, Aboites, AGI, Ali, MRC, Robinson, Tel. Okay, so ito yung closing natin. Meron tayong apat o lima na verde na blue chips. So Meralco pero baba, 1.56%. Globe 0.76. AGI 0.23. So mga pasang-awa lang siya. Buti pa nga si Jollibee, di ba? Halos mag-breakout na siya. So GGS, naku, kinain yung gains natin. 6.58%. Converge 3.86. Monday 3.67 na loss, AC 3.5, URC 3%. So wala. Pinaglalaro na lang ng mga traders yung market natin kasi nga wala siyang masyadong volume. So ito yung mga binili, foreign funds bought, AUB, BDO, CBC, Meralco, SCC, CNPF, DNL, MI, ABA, DMC, AREITs, DDMPR, Globe dito, SEB, at saka si Macroasia. Si PINMA, okay. Meron siyang stock rights offering, no? So, 3-decade absence with successful 1 billion stock offering. Ba? May bumibili kay, kay PINMA. Share buyback, AGI, Robinson, CRC, at saka si Cebu. Alter signed lease accord with PNR. So, meron siyang bagong project, no? Okay, so good. PSE, okay, pangit siya kanina. Hindi natin makita, ma-appreciate yung galaw ng mga stocks natin. Aslag, entered PPE, PPA with Team Philippines. Aslag board approved the firm's entry into a power purchase agreement with Team Philippines Energy Corporation and registration with the Green Tiger Market, a forward contract derivative. Ayan, okay. So may Manila Water target price ni halos nandun na ni Philstocks is 28 pesos. So 27 yung last traded price niya. So halos na siya, nandun na sa fair value niya. ACEN, affiliate ACE-B, acquired 49% stake in Beam Energy Holdings. Aboites expands its airport portfolio with 4.53 billion. Alter, through its Alabat Wind Power, has signed a long-term lease with Philippine National Railways. Double Dragon successfully issued the third batch of Spanish Golden Visas to Hotel 101 Madrid. Okay, so mukhang bumabawi si overseas si Double Dragon natin. Okay, so sino pa? IBC has been something of a laggard but maybe is prime for a pivot. Gumalaw ba to? Kahapon lang to, no? Okay. Ayala Corporation exploring possibility of selling minority stake in AC Health. Ayan, nagbabawas. Okay, so in-expect ko nga maganda yung market eh. Kasi ito, President says Biden and Hezbollah agree to a ceasefire deal. So, hinto yung gera doon sa bandang Israel. Pero wala masyadong epekto sa market natin. Silipin na lang natin. Baka sa global markets yung yan, pinaka-epekto. Okay. SCP, ERC fine NGCP, 12 million, laki for delays in 27 transmission project. Manila Water completed 2 service improvement, kailang bumagsak siya. Tapon, ugly day for new equities, Upson minus 4%. Sino pa ba nananalo dito? LPC? Meron ba to? Hindi natin alam to CREAT. Ayan. CREAT at saka si CTS, no? Okay. CREAT at CTS. At saka si PREAT. Si PREAT ang panalo. 92% siya, oh.
So, first day percent change. Ayan. Okay. Tapos yung galawan sa US market, okay naman siya kahapon. Okay. So, wala tayong foreign na buying sa market. Yun po yung pinaka-main reason kaya siya bumabagsak. Okay. So, guys, yung ating patalastas ulit, yung ating Patreon. So, habang mahina yung market, yung gusto mo ng guide sa trading is sali ka lang po dito sa Patreon channel. Okay? So, double check mo na po yan and please message me yung mga sumali kasi yung iba hindi ko pa naisama sa trading group ha. Mag-message po kayo yung mga naghahanap ng ano, ka-group chat natin. Okay, so punta tayo dito sa PSE. Meron tayong negative 1.53% and 539 na net foreign sales. So matamlay yung galaw na market natin. So 6.9 and parang ganun na nga yung gustong gawin ni PSE. So double bottom na lang muna tayo kasi hindi pa bumabalik yung ano, yung foreigners natin. So, best case scenario, ganito yung gawin ng market natin. Hopefully, yung rally, pagdating na lang ng start ng December para naman for the year 2024 is umakit naman siya. Kasi end of 2023, nasa na ba tayo? Ano ba yung pinaka-peak natin? Umabot tayo ng ano, no? 20, hanapin ko lang 2023, November, December. Halos ganun din. No? So halos hindi tayo umakyat niyan. Walang masyadong kumita pag ganyan. Ang kumita lang sa market, yung mga merong dividends, merong plus, kasi po ba yung umakyat na stocks natin. So sila lang yung kumita. Pero pag mga blue chips, since pa-drop to, halos lahat nag-drop din naman. So walang progress sa ano sa galaw ng mga stocks natin unless ma mapunta na natin yung mga stocks na gumagalaw talaga. Okay, so anyway, ngayon talaga sa PSE market. So meron tayong bearish signal kasi parang nauntog tayo dito sa RSI 50 and sideways lang yung ano no, pinaka-itsura ng ano ng MACD. Although yung blue nasa ibabaw ng red, hindi naman gumagalaw. So parang sideways lang din yung galaw niya. Okay? So tingin na lang tayo dito sa mga winners. Oh, by the reach. Laki ng volume ah. So baka may follow-up to ah. Nahuli mo ba to kanina? Kailan taas kasi 8.47% tapos 1.05 million net foreign sell. Okay, so panalo si Vita Rich. Hindi siya nag-trending ah. Next, ba si Green oh, gumalaw ulit. Lumalaban si Green oh, 4.17%. Wala nga alam masyadong volume. 181K lang. So, pwede nga kaya mo bilhin yan, no? Tapos si Web, wala din volume. Umakyat sila pero walang volume eh. So baka trap tong mga to. Kasi kung magdo-double bottom si market natin, meron pa siyang ano, meron pa siyang i-drop, 'di ba? So RCB 3.67, ito FCG at least may nakabalik na si ano, FCG natin oh. Nabenta mo ba siya nung nag-drop? Panalo kasi meron tayong dividends dito na ano, 3.8%. Ayan, mamaya pag-usapan natin yan. IMI, ilang araw ko na nakita nagkaka-volume to. 1.8 plus 1.7. Hopefully, breakout na yan. Bukas, bago mag-holiday yung ating US market. Sino pa? Alter. Wala kasing volume eh. Pero okay naman siya. Oh, nakabalik. 1.11%. DNL, wala na. Masyado mababa. Okay. So, konti lang yung umakyat. Tapos, sa losers, dito marami, no? Walang volume, oh. Mantakin mo, no? Isang stock is 500 pesos lang yung ano, yung nag-trade sa kanya. GGS, so ito yung humatak sa atin, minus 6.58. Hindi na sinama sa trending si ano. GGS, walang gusto tumingin. BLL, nag-drop na naman pala to. 5.99%. Si IDC, nag-gap down, no? Non-trap si ano, IDC, 4.8% drop. MRC, ano na, okay, profit taking na siya. Sino pa? Converge, minus 3.86. Puro trap yung galaw. O, Double Dragon gumalaw pero ayun pa trap din. 3.5%, walang epekto yung ano, yung 101 hotel sa bandang Spain, no. Security Bank, yung runner natin last time is nag-drop din ng 3%. Okay? ABA minus 2.8. Ayan, so and so on. So marami tayong ano, drop si ano, yari din si Bloomberry natin minus 2.68%. Grabe no, tagal niya dito oh. Tagal na sa oversold ni ano ni Blue chip yan eh.
Ayan. So anyway, pangit talaga yung ano, sentiment ng market. So ganyan na lang muna para wala masyadong expectation. Sabi natin, hindi natin babaguhin yung expectation, yung projection natin sa market. So personal opinion lang. Ayan. So ganyan yung projection ko sa kanya kasi walang foreigners. So which is parang ganun na yung ano, ginagalaw ng market. Okay. So ganyan na lang muna. Hanap-hanap na lang tayo ng ano, pumipitik na stocks during sa trading natin. So mukhang mga small caps pa rin naman yung pupuntahan ng mga traders natin. Okay, so silip tayo sa US market. So para mag-holiday sila, nag-uumpisa na. Minus 0.12 sa S&P, minus okay, 0 si Dow Futures, minus 0.27 si Nasdaq Futures. European markets, mix. May mapula, merong berde. Asian markets, mix din siya. So meron tayong mapula and meron din tayong berde. So ibig sabihin, sideways lang yung galaw ng market. Okay, next. Crypto. So finally, nag-bounce siya ng konti. Bumabawi na siya. Pataas yung mga graph niya pero nag-graph na itong si Bitcoin. So 93K. Ba't ayaw niya sa ano, no? 100K. Nag-99 siya eh. Tapos bigla na lang siya nag-drop. So Ethereum, 3.4K. Tapos Solana, umakyat to. 4.98. So 235 and then si BNB is 626. So Dodge, umakyat ulit. 5.7%. Si ADO, grabe gumalaw si ADA, no? Puro 10%. ABAX, umakyat din. TRX, ayan, umakyat din. XLM, 11%. So, marami yung nagre-rebound, no? Okay, marami nagre-rebound. Okay. So, maganda, maganda yung galawan pero nag-drop eh. Si Bitcoin natin. Pero ngayon parang bumabawi na siya. Okay. So, review tayo. Very, very fast review ulit kasi medyo pangit talaga yung sentiment natin. So, ayan, pagpalagay loob na lang natin ng 1.05 talaga si dito natin kasi hindi mapigil eh. So, ayan oh. Mantakay mo kung wala yung net foreign buy na yan. 9.18 million net foreign buy pero nag-trade ba tayo? Okay, meron. Meron nga. So, parang ano kasi 9 million nung nakaraan din eh. 6.4% na loss. So, kasama na yan sa ano, bad sentiment ng market. So parang baliwala din yung ano, yung follow-on offering na pinasok nila. So nag-ano na siya, nag-oversold na. Ayan, kailan ba yung ano, payment yung release ng shares natin. So kung ganyan ang galaw niya, then most likely magta-touch tayo dito sa 1.05 bago siguro magkaroon ng bounce si dito natin. Oversold na rin kasi yung ano, yung stocks niya. Okay? So, ganun talaga. Yun sa mga, hopefully, mag-bounce siya. Malay mo, mag-bounce naman siya bago mag-Friday. Kasi ilang araw na siyang bumabagsak. Pero wala talaga eh. Walang pause. Walang pause yung ano eh. Ito lang oh. Ito lang yung ano, nagpo-push. So, ilang araw na yung nagpo-push yung foreigner natin na yan. Okay? Next. Si Plus. Ayan, ito medyo maganda ng konti yung ano, yung galaw natin. So, finally, breakout na ba? Medyo malinis ng konti yung galaw niya, no? Meron siyang konting breakout, pero bukas natin malalaman kung talagang breakout yan o false breakout lang. Pero sa mga indicators niya, nitong C plus natin, okay naman siya eh. So, ayun oh, laki ng volume mo, 108 million. Ayan. So, at least dito, di ba? Meron tayo na papansin na net foreign buy. Okay, so since nag-breakout siya, okay. So, tignan natin kung mag-fill the gap. May mga gap siya dito eh sa 21.87. Pero medyo optimistic ng konti kasi makita mo din sa galaw ng RSI niya, medyo merong momentum. So, bakit kaya yung volume na 108? Mababa pa pala yun kumpara dito sa mga volume na to. Pero pag wala yan, so, okay naman, di ba? May buhay kahit pa paano si Plus. Hopefully. Cross fingers. Ayan. Kasi hawak din natin yan si Plus. Okay po. So, medyo maganda. Nakita natin. FCG, isang alaga pa natin. Buti nila. Bumalik. Meron tayong dividends. Panalo. Dividends natin 3%. And nag-recover na siya ng 10%. Huwag sana mag-profit taking to bukas. So, tignan natin. Binutas na ba? Okay, binutas na niya yung resistance niya. Hindi lang fill the gap, binutas niya. So, yun yung pinaka-support. And kung medyo optimistic tayo, titingin tayo dito sa 0.92. Pag medyo hindi ka optimistic, 0.89. Ayan. So, ganun na lang yung ano natin. 0.92 or 0.89. So, ako ilalagay ko dito kasi medyo bullish ako dito kay FCG natin. Maganda yung trend niya. Okay yung MACD formation niya, pwede pa bang humabol? Yun yung tanong doon eh. So, manage mo lang yung ano, ipapasok mo na ano, na risk. Kasi ilang araw na rin siya eh, 1, 2, 3, 4, di ba? Na dire-diretso.
Baka mamaya profit taking is Friday. So 2.38% and 326K net foreign buy. Next, CHP. So pahinga muna yung runner natin last time. So makiat siya and then nagkaroon siya ng pullback. So baka mag-retest tayo bukas dito sa 1.6. Ito kasi pinaka-support. And ito na ilalagay natin na resistance. Hopefully, pag nagkaroon siya ng drop, kung sakali mang meron siyang malakas na pullback, hindi siya mag-close below ng 1.6. Kasi half body ng candle eh. Okay, so tingnan natin, malay mo. Ayan, pero hindi ko muna iti-trade siya, no, si HP kasi ano kaya implication ng nung sell niya kasi 1.42 eh. So panalong panalo kasi yung holders ngayon eh. Okay, so siguro mas maganda mag-antay ng isa pang reversal candle, no? Retest and then green close para another spike. Pero masyado na siyang mataas kumpara dun sa 1.42 na tender offer price niya, di ba? So 2.96% and 2.48 million at foreign sale. Next, Converge. So hindi natuloy yung kala ko may breakout din siya Converge natin. Kasi nagkakaroon siya ng pattern, di ba? From the last few days, lumalaban siya. So ito yung pattern natin sa kanya ngayon. Okay? So ascending triangle pa rin naman kailang. But kasi yung candle natin for the day, kung RSI lang pag-uusapan, medyo sideways lang siya, no? So medyo sideways lang. So drop 3.86, hopefully hindi siya mag-drop kasi next 14.78 yan. So 14.4 net foreign sell. Medyo pangit nga lang yung niya. Net foreign sell. Pero na-survive naman niya yung di ba? Yung malalakas na drop na market. So hopefully merong sumalod dyan bago siya magkaroon ng breakdown sa 15.96. And then lastly si STI kasi ito yung may ilang percent ba yun? 1,000? 1,000% ba yan? 1,000% sa first quarter earnings. Nasaan yung second saka third? Wala pa. So delay siya. May scare pala siya kanina. Nag-drop siya ng 5% tapos 5% yung drop tapos nag-recover din siya. Pero not a good sign. Siyempre kasi may doji dito sa bandang taas. So tingnan natin bukas. Support na lang po is dito sa 1.18. 1.57% loss and 2.26 million net foreign buy. So pullback din muna yung itsura ng RSI. Pero yung MACD niya medyo pa pullback siya pero bullish pa rin naman yan. Kasi above ng blue line. Above ng red line yung ating pinaka blue line sa kanya. Okay. So yun na lang muna yung ating review. So since pababa yung market, syempre wala tayong masyadong expectation sa mga big gaps. So kita mo naman puro laglagan ulit yung kanilang mga galawan. So ang problema dito, yung mga mahina natin na stocks kagaya ni Bloom, GGS. So lalong bumabagsak yung mga price nila. Abangan na lang natin. Webes at saka Friday. May 2 days pa naman ng trading tayo. Okay, so yun na lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe or join ka sa group. Crypto ko to, follow mo ako. So mag-upload tayo ng video for the coming few days. Yung ating Palawi Trader na Facebook account, check na lang po. Facebook page, Bulegipik, Patreon, and Twitter and Patreon. So sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. So, message nyo po ako yung mga sumali. Meron pa rin mga sumali na hindi ako na may message. So, sali lang po kayo dito. Yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.